So, hi guys. Uh, Good evening po. Uh, share ko lang po pala yung experience ko nung kasi yung during sa experience ko pala dun sa BMAX annual championship competition event sa First Labo. Kasi actually may mga tropa ako. Tatanong kasi ng mga details. Actually, pinost ko na to sa Facebook account ko. Kaso kasi, yung iba kasi, meron pa rin silang mga questions regarding sa event, tsaka sa ginagamit ko na Tamiya machine o kotse. Machine kasi yung nasanay akong tawaging machine yung kotse. Kasi dito sa Japan yun nga machine yung sinasabi. So, yun pala guys, by the way, Jeff po pangalan ko. Then actually it's my first time using sa sa application na to. And I'm doing this as in talaga. Di ko talaga sure paano pa settings nito. Kaya pasensya na kung yung settings medyo malabo ba yung video or malabo ba yung voice. So, pasensya na. But anyway, so tayo sa topic. So, yun nga. So, yung regarding pala sa regarding sa event. So, baka nagtatanong kayo how to join. Actually, yung event naman sa sa First Labo is pag mayroon silang mga event, pwede naman kayo mag-join if may event. So, pag nanalo kayo, may mga points kayo na ma-accumulate. Kaya tinatawag siya na annual championship event. So, yun, parang point system siya. So, and then, on the last event sa year, so yun na, ma-accumulate na yung points nyo, itatali na yun. So, yun, at saka swerte sa atin kasi this year, 2024, napasok tayo. So, at least, pakita ko na lang muna sa inyo. Ito yung list na na mga nakapasok na player. So, actually, yung pinakamalaki is 55 points, which is si Sugiyama-san, Mr. Sugiyama, si KQ, tsaka si senpai namin, si Mash. Tsaka si Mita, si Zero, yung kaibigan namin, kasamahan namin sa sa Strikeworks team. Actually, yung Strikeworks team, binuo yan pala ng First Labo. So, actually, First Labo team yan, pero under siya sa name na Strikeworks. So, si Furusawa-san, tsaka si Sir Danny. Pinoy to si Sir Danny. So, nasa 7 siya. Ang pala nito is out of 30 players, no? So, top 7, nasa 7 siya, 7 place sa sa lahat ng points. And sino ba tong So, yun nga, sila si Ricky, sila si Ida-san. Tsaka ako po ay nasa 11th place. 12 points lang yung nakuha ko. Tsaka ito pala, kasamahan din natin to. Dito, team, din to, Strikeworks, si Sir Obet o Robert. Tapos, si Wataru-san din, kasamahan din natin Strikeworks, pero Japanese siya. Ngayon, si kasamahan din natin, Pinoy din, ito, si Matt, si Otol Matt, yun. Tsaka meron pang isa, si din, si Miles, kasamahan din natin to, Pinoy din to, kasamahan sa Strikeworks team. So, actually, meron pang iba, kasamahan namin, hindi lang sila nasali ngayon. Kasi,
parang kulang na kulang lang sa points. Yun. So, yun nga. So, ito yung mga kalahok na top 30 sa BMAX Annual Championship. Na actually, it happened sa December 23. Yung nakaraan. 2 weeks ago ata yun. 2 weekends ago. Tama ba? Parang ganun nga. 2 weeks ago. 2 weekend. Yun. Tapos, yun. So, first is, wait lang po. Pakita ko na lang po muna yung yung sa video. Tama ba? Wait, yan ako na lang pala. Pag ko ba? Makikita niya ba? Anyway. So, yun lang mo. Yan ako na lang. So, paano ba to? Ito. So, ito yun. Ito yung translate natin. So, during pala sa race, nakuha natin yung praise to God talaga. Praise the Lord Jesus Christ talaga na tayo yung pinalad na mag-champion. Nakuha natin yung first place. Tapos second, yung second yan, yung runner-up is si Senpai, Mas Senpai. Tsaka yung number 1 sa ranking. Number 1 sa points, si Sugiyama-san. So, siya yung pang third. Yan So, ito yun. Ito yun result. So, tapos guys, ito, ipakita ko na lang guys. Ito yun sa picture. Ito yung photo. Anak ko pala guys, yan. Tapos, yan, etong nasa gitna, siya yung senpai namin, si Mas-san. So, actually, hindi lang naman siya. Lahat naman ng racer ng mga Japanese, pag nagtatanong kayo sa kanya, tatanong kayo sa kanila ng mga information, hindi sila tulad ng may mga ibang racer din na tulad yan sa atin sa Pilipinas na medyo sila masyadong masekreto sila sa mga information na kasi grabe yung competition, which is naintindihan ko naman yun kasi grabe yung competition ni dyan. So talaga dito naman sa Japan is pag nagtatanong kayo sa kanila, as long as sila may information sila na alam, kadalasan yun nag-share talaga sila ng information. So yun, siya si Masang, tapos ito si Sugiyama-san. So eto yung mga auto namin is lahat naka FMA yan, lahat naka FMA na So ito yung result. Pakita ko na lang muna yung pictures, tsaka ito yung auto namin. Okay, so pala yung wait lang, video na ata yung sunod So but anyway, yung pala yung course o layout na ginamit namin sa during sa race is yung yung layout ng World Cup, BMAX World Cup na naganap sa Japan noong kailan ba 'yan? I think November November 8 and 9 ata 'yun. Mali. November 9 and 10. Basta something ganun. This year pa rin. So actually hindi tayo pinalad nun na mag-qualify, but explain ko sa iyo kasi ma-explain ko sa inyo bakit hindi tayo nag-qualify nun, which is gamit ko yung sa build up ng auto ko. So anyway, hindi talaga yan yung auto ko na pinanggamit ko sa pag-qualify sa World Cup. So kwento ko lang saglit. So yung yung auto ko pala during sa qualifying nung sa World Cup, kaya hindi tayo pumasok noon, is yung isa kong auto, yung itim na BMAX ko. Actually, hindi ko lang siya na-prepare ngayon, but next time ko na lang yun. Gawa ko ng ibang video, pakita ko sa inyo yun. So yun. Actually, dun naman sa sa performance naman kasi noon is muntik tayong makapasok talaga, as in muntik.
Meron lang, actually, tatlong case, 3 case tayo na na situation case na muntik tayong makapasok. First is, umabot tayo ng first round finals. Kita yung umabot sa first round finals. Kaso, kung kailan yung huling paikot na, membang tayo nun. Sumobra eh. Actually, kala namin mananalo na. Tapos, nung nagre-race na, wala na, hindi na, sobrang bagal na ng auto ko. Tapos, yun nga, talo. Tapos, sa next naman, second hit finals, hindi tayo na maabot doon. Third hit final, hindi tayo maabot. And then, sa another naman na event na naman for qualifying pa rin for World Cup, yun nga, muntik ulit tayong makapasok, nag third place lang tayo sa kaso lang yung binigay na ticket noon that time sa event na yun is isang ticket lang. So hindi tulad nung previous na event na 3 ticket, lahat sila first, second, saka third, nabigyan sila ng ticket noon. So and then yun nga, hindi tayo nalo nga tayo, nag third place lang tayo kasi membang lang yung auto natin, which is kwento ko na lang sa basta membang yun. And then sa pangatlong chance natin for qualifying sa World Cup, yun, hindi ako nanalo. The reason why, yung setup na auto na to ngayon, which is tinuro din sa akin ng nung nakatapat ko. Actually, nagagalingan talaga. Di lang ako, madami kami talaga nagagalingan sa kanya. Pati na din mga members ng Team PH nagagalingan din sa kanya. As in, talaga, magaling talaga siya na player. So, si Takamo-sang or si Mr. Takamo. So, mabait na tao, magaling na player. As in, yung setup ko actually, naka-base yung setup ko sa kanya. Yun. Tapos, yun nga. So, okay, dito, ko. So, first is, pakita ko muna yung race. Para at least maano nyo na ano nangyari sa race. Bago ko explain yung auto, pakita ko muna yung race. So eto. 1レーンスタート、第2ヒート、勝ち上がり、ジェフ選手。2レーンスタート、第1ヒート、勝ち上がり、マッシュ選手。3レーンスタート、第3ヒート、勝ち上がり、杉山選手。Ito yun pala si Sancho, mga presidentang FL. Ito yung naka-white na. Naka-white. Ito siya. Mau dari mana aku dari White ko pala. Yun, nanalo tayo dyan, guys. Yun na yung result. Ito pala si Sir Robert na guys. Ito si Sancho, president ng Force Lab. So, yun guys. So, ko na lang. So, ito pala guys. Ito nangyari dito. Ko pala guys, ikwento ko lang. So, ang first na pumasok sa Hit 1, sa finals, bali siya yung waiting. Ang pumasok sa finals una, si Mash. Si senpai namin, si Mash. Siya yung pinakauna pumasok sa finals.
So, and then, sa second heat naman, ako yung sunod na pumasok sa finals. Tapos, si Sugiyama sang sa ano, sa, ang tawag nito, sa third heat finals. Siya yung pumasok. So, anong nangyari nito guys, ganito yun. Bale, actually, sa first heat finals, akala ko talaga, diretso akong pasok nun. As in, yun talaga yung ano ko. Pero kaso lang, kasi maganda naman yung takbo. Ang ginawa ko kasi kaagad, nung nagpalit ako ng break for semis going semis sa first hit finals, nung nagpalit ako ng break nun, is hindi ko siya nalinisan. Kasi, ang napansin ko talaga guys, once nagpalit kayo ng brake, much better na anuhin nyo yung brake mo kahit bago yan. Maganda pag parang anuhin nyo kahit yung sa kuko nyo, parang i-scratch nyo siya para at least mawala yung parang slide niya, something na medyo parang nag-activate yung brake mo. Yun yung sa akin guys. So hindi ko siya ginanon yung brake ko. Nung pagkalapag ko, nung pagkatakbo, sumobra yung talon ng auto ko. So, yun yung nangyari. Pero, buti na lang sa second round nakapasok tayo, yung ganun. So, that time, sa second hit kasi, actually guys, sa second hit, sunod-sunod yung straight yung panalo ko nun. Tapos, tumatak yung auto ko. Siya ng 25.36 seconds yung naalala ko na time. Actually meron pang na sabi nung isang hapon na umabot sa akin ng nag-under 25 siya, 24 seconds mahigit. Di lang niya na nasabi sa akin kung ilan yung yun yung sabi niya. Kaya sabi na nila mabilis. So ngayon, nag-anticipate si senpai namin doon sa time ko na yun nga, mabilis yung auto ko. So, yun nga, while nag-anticipate sila, ang ginawa ko dito sa laro na to, nagbagal ako ngayon. So, instead na mag full charge ako ng battery, hindi ako nag full charge ng battery. Tapos ang ginawa ko is nag-target lang ako ng 26 to 27 seconds. Yun yung pinaka Pero ang ko talaga is around 26 seconds lang talaga. Yun yung targeted ko talaga na binaba ko siya ng 1 second. So yun yung nangyari. So sila naman, dahil yun nga, yung nakita nilang record sa auto ko sa sa runs ng kotse ko, sila naman nagmabilis sila pareho. Dahil dun sa previous record na nila. So sila nagmabilis sila kasi actually yung mga takbo kasi ng auto nila before medyo natapat ko na kasi silang dalawa sa previous silang dalawa. So nanalo naman yung auto ko nanalo naman yung auto ko di pala kami nagtapat ni Sugiyama. Pero during sa practice, meron kasing practice kami. Nagtapat kami sa kanila. Yung takbo kasi ng auto nila, yun. Nananalo yung auto ko sa kanila habang nagtatapat kami. So, kaya siguro dun sila during dito, na kaming tatlo nagtapat, mabilis ng speed. So, ang nangyari, dahil dun, butin lang tayo, nagpa-safety tayo. Kaya ang nangyari, dito na bandang part, ito pala na, kung napapansin nyo, na naman yun makikita nyo naman Actually, dito, yun nga, ito. Nahuli na tayo Actually, ito pala si Midasang, ito pala yung BMAX World Cup champion na individual siya yun. Hindi siya pinalad dyan sa race ngayon. So kay Sugiyama, nasobrahan talaga sa bilis, tumalon agad. Ngayon, ang nangyari,
sa auto ko, actually okay lang naman kahit ano. Maganda sana yung laban kung hindi din na ano yung auto. Dito kasi na ano. Ito pala. Saan pa? Saan ba yun? Basta sumabit yung auto ko dyan. Yan. Yan, ang auto ko sumabit. Akala ko nagko-course out na yung auto ko. Kasi sumabit siya eh. Kaso, nag-recover yung auto ko dyan. Pero naiwan actually try pa rin yung pero ano ko talaga na akala ko hindi nila ako so yun yung ano, yun yung nangyari sa race, yun yung details ng race, yun kaya tayo nanalo dun. So, eto yung auto ko na ginamit. Eto, kita ko na lang. So, yung settings pala nito is ginaya ko talaga yung setting. Halos ginaya ko yung settings na inano sa akin ni Takamusang. Actually, doon ako nagtanong sa kanya regarding sa auto. Pero, iba kami ng setup. Sa kanya is siya dito eh. Naka-sliding siya dito eh. Tapos, sliding din gamit niya dito sa likod. Kaso, yung sliding niya sa likod is naka-fix. So, naka-rigid yun sa likod niya. Dito naman, yung sliding talaga sa harap niya. Tapos, gamit niya na dito is yung cylinder na mga cylinder tsaka yung barrel. Yun yung gamit ng mga dampers niya dito. At the same time, sa kanya naman, na auto sa kanya is naka 17 tsaka 19 siya na rollers. Ako is all kung napapansin nyo, naka 13 lahat yan. So, yan yung auto ko. Ngayon, for the gear, ang gamit ko na gear dito is, kasi di nyo makikita din natin eh. Wait lang. Ano ba to? Kita. Ito ba yan? Kita ba? So, pula yan. 4.2. Yun yung gamit na ako na gear dyan. Tapos, ang gamit ko na motor is Power Dash. Power Dash na 33 lang ata yun. RPM. Mga about ganun. Yung RPM nun. Tapos, ang tawag nito? Naka small dia na motor. Low friction lahat. Small dia. Yun yung Mahirap talaga yung mahirap din talaga yung layout na So, pala yung auto na to is siya lahat. Yung pag may kasama yung motor, nasa 148 grams ata yung bigat niya. So, yung auto na to. So, yun yung guys. Yun yung detalye about sa So, yan. So, yan guys, na ko na yung about sa sa auto na to. Na-discuss ko na. So, yun. Sa mga nagtatanong sa akin regarding doon is, eto na yung details. Ng buong details ng auto. So, pwede nyong gayahin, pwede nyong i-post na lang sa inyo. Pero kadalasan ata dyan sa atin sa Pilipinas, naka CFM kasi. So by the way pala guys, during sa World Cup, magkasabay yung CFM tsaka FMA. So yun yung So that's it guys. So thank you ulit. So, see you again sa next na video natin. Discuss ko maggawa na lang ako ng video ulit sa Discuss natin yung isa kong auto na itim. Actually, binago ko na siya, pero at least discuss ko lang yun yung
Yun yung regarding about sa BMAX BMAX Annual Championship Event 2024. So yun guys, see you again next time. Johnny.